Kung makikita nyo, naglalaro ako ng Genshin Impact. Pero hindi yun nasa mobile kundi sa PC. Ini-stream ko lang siya sa mobile. Pero di siya limited doon. Pwede lahat ng PC games basta controller supported. Pwede rin siya kahit saan kasi gumagana rin ito gamit data. Let me introduce to you Parsec, isang app na pwedeng gamitin para makontrol yung PC mo using any device na supported ng app nila. The best thing is, nagre-recognize ito ng controller. Kaya pwede tayo makapaglaro ng PC games sa cellphone. Gaya ng GeForce Now pero sa'yo mismo yung gamit. No need to pay anything dahil available for free ito. First, i-download muna and install yung PC app ng Parsec sa website nila. Then, mag-sign up sa kanila and log in sa PC app. After that, sa phone natin, i-download naman natin yung Parsec app na para sa platform natin and log in. And as you can see, pwede natin kontrolin yung PC natin using mobile. For playing games, i-open lang natin yung kahit anong games na gusto natin. Just make sure na nade-detect at tama yung mapping ng buttons dun sa Parsec app. Nag-stream tayo ng PC games using Parsec at default settings on local network. Really playable yung laro. And yung quality is similar dun sa PC. Masasabi ko lang na malakas kumain ng data yung pag-i-stream at default settings. Umabot tayo ng 5.69 GB in 1 hour of playtime. Bad for people na mayroong metered connections. Pero may paraan naman para mapababa yung data consumption. More on that later. Sabi ng iba, it uses LAN pag same network. Ibig sabihin walang mababawas sa data cap. Pero tinry ko i-disconnect yung devices over internet nung nakakonect na. But hindi na gumana. Kaya di ko alam kung nagko-consume pa din ba siya ng data over LAN. At default settings din, medyo nag-init yung device na gamit ko. Umabot ng 40 degrees yung highest measured temperature ko at medyo malakas din siya mag-consume ng battery. Around 18 to 20% yung nabawas sa akin in 1 hour. On mobile data with 5G network with the default settings, my frame drops kaya nilower ko siya ng 3 Mbps sa bandwidth at nilagay ko sa H.265. After nun, nabawasan pero meron pa din. Ang maganda lang talaga dito, pwede mong magamit yung PC mo for gaming or anything as long na bukas siya at meron kang stable and fast network connection. But, keep in mind na malakas kumain ng data to, mapa Wi-Fi o mobile data. Few things to keep in mind. I think na LAN connection pa din ang gamit niya in game streaming sa LAN network dahil mas mabilis at maganda ang quality ng stream kapag nasa same network ako compared sa mobile data. But same lang naman ang upload and download speed ko sa data and Wi-Fi. Another thing is yung frame drop sa mobile data. I think may factor din na mababa yung upload and download speed kaya nagkakaroon ng frame drop. Dumako naman tayo sa pros and cons. For pros, pwede mong laruin yung PC games mo anytime, anywhere, as long as open yung PC mo dahil pwede siya sa data. Supported din yung major platforms. Ibig sabihin, hindi lang sa phone, pwede din sa TV, tablets, or anything ka maglaro. Basta supported yung operating system. It's free. Di siya kagaya ng cloud gaming subscription gaya ng GeForce Now na monthly binabayaran. Very easy din ito to set up. Kailangan mo lang na account at app sa PC at sa client and good to go ka na agad. Isa pa sa magandang feature ng Parsec ay PC sharing. Gamit ang Parsec app, pwede mo rin ipagamit sa iba yung PC mo. Bibigyan mo lang siya ng share code. For cons naman, kailangan mo din ng capable PC na kaya mag-run ng gusto mo na game. Di siya kagaya ng GeForce Now na nasa server yung resources. At default settings or higher quality settings, malakas kumain ng data. Para at least ma-alleviate yung malaking data consumption, pwede nating babaan yung bandwidth at ilagay sa H.265 yung codec settings if supported ng PC at client. From 5.69 GB naging 2.27 GB na lang sa isang oras. At lastly, dapat awake yung PC. Dapat di nakasleep. Dahil di mo wake up ni Parsec kapag nakasleep na. Yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.